scholarship bawat isa pong NPC student. So, Senadora Amy, maraming salamat po. At syempre, ang ating panauhing pandangal, ang napakabait. Alam niyo, siya po lagi ang nagsasabi na gusto niyang bumalik dito. Noong una, kung tatandaan niyo, kampanyahan, siya namili. Sabi niya, gusto ko doon. Ngayon po, pagkatapos ng kampanyahan, bumalik ulit siya dito. Namigay po ulit. Ngayon, pangatlong beses na po, siya rin po ang namili dito po sa lugar ninyo. Kaya mahal na mahal po kayo ni VP Inday Sara Duterte. So sa lahat po ng ating panauhin, ako po ay taus-pusong sa inyo pong pagbisita dito sa aming syudad ng Navotas at dito po sa Barangay Tangos North. Maraming salamat po sa inyo. For atin ng Pilipinas, Senator Amy Boto! Magandang umaga po sa inyong lahat. Naku talaga naman, kumusta na kayo rito sa Barangay Tangos Norte? Ayan. Alam ba ninyo na dati-rati panay ang punta ko rito, dumadaan dito sa Alamangan at amoy bagoong enjoy po ako pagkat Ilocana ako eh. Alam mo naman, paborito namin, maalat lahat. Ayan. Kaya bago lahat, ang super suki ng Navotas, Vice President Inday Sara Duterte. Nakapag-asawa yan ng Ilocano, kaya palagay ko, mahilig masyado sa alamang ang bagong na galing dito sa Navotas at dito sa ating Barangay Tangos Norte. At tuwan-tuwa po ako dahil yung congressman po natin, si Toby, narito at siya ay asawa ng aking pinsan. Kaya feel at home po ako dito. Higit sa lahat kasi tulad ng lahat ng mga pinakasalan ng aking mga pinsan, kamag-atin, siya din ay under the saya. Tama ba? Admitido. Ganon talaga ang buhay. Si Secretary Rex Gatchalian, DSWD. Nako ha. Tapos ang ating minamahal na Mayor John Ray Chanco. Ang tanong, mamili kayo, sino ang pinakagwapo? Itaas, palakpakan, Secretary Rex Gatchalian, Congressman Toby Chanco, Mayor John Ray Chanco. Ay, mga sipsip, bakit yung mayor ang pinalakpakan? Obvious, secretary. Halata kung sino yung mayor. Pero tuwan-tuwa ako na makapiling kayong lahat kasama ng ating COP Mario Cortez, ang kapitan natin Gigi Limbaro. Nasaan ka na? May kalabang ka? Ilan? Pangit? Pangit daw. Huwag namin yung iboto. Sabay ganun, ano? Wala. Magpasalamat kayo sa akin kasi wala na akong ginawa kundi mag-extend ng mga term ng ating mga kapitan. Ayan, noong 2019, ang totoo, expired na yan. 2022, expired na ulit. Pinipilit ko na naman si Presidente Bongbong na i-extend na ulit. Sabi ni Bongbong, abuso ka na, ikatlo na yan. Kaya, tuloy ang eleksyon sa October, sa Undas. Ayan. Pumapalakpak. Bakit? Mayor, bakit dito sa Navotas love nila yung eleksyon? Parang may marites pag-eleksyon. Kayo ha? Pero maraming salamat at dahil sa ating Vice President, meron tayong 500 food pack, 500 na laruan, 500 na school bag na may lamang supplies, at andyan ang Nutriban kasama ang champurado ng ating mga Nutriban mascot. Ayan. At nakapaglaro na ba kayo ng paandar? Ay, may paandar. Sinong nanalo? May nanalo na? May jackpot na? Okay. Mabuhay ang Navotas, mabuhay kayong lahat, manalo tayong lahat sa ating barangay
election sa ating pinamimigay, higit sa lahat kay Vice President Inday Sara Duterte. Salamat po. Maraming salamat. Palakpakan ulit natin Senator Amy Marcos. Ayan, at ngayon naman ang pinakahihintay nating lahat. Sabay-sabay nating palakpakan ang Vice Presidente ng Pilipinas, VP Inday Sara Duterte. Maraming salamat. Please take your seats. Maraming salamat. Mayong buntag sa inyong tanan. Unahin ko muna ang aking mga pagbati sa atin pong Mayor John Ray, sa atin pong Congressman Toby Chanco, sa atin pong Secretary ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex Gatchalian, sa ating pong kasama, si Senator Amy Marcos, sa ating pong Barangay Captain, at sa ating mga iba pang lokal na opisyal sa barangay at dito sa inyo sa Navotas. Nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat dahil nagtulong-tulong po sila para magawa natin ang ating maliit na pagsama-sama ngayong umaga na ito para po makapagbigay ng mga regalo sa inyo dito sa Navotas. Unang-una po, ulitin ko, noong nakaraang taon nagpasalamat na po ako, pero ulitin ko yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo at sa boto ninyo sa akin nung nakaraang eleksyon. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan namin dito sa Navotas. Yung iba po sa inyo nakaalala na nandito po kami noon para mangampanya sa inyo. Nung nakaraang taon naman, yung aking kaibigan, yung nanay niya ay nag-birthday. Sabi niya gusto naming magpa-birthday sa iba't ibang komunidad sa ating bansa. Kaya isa yung Navotas. Sabi ko sa kanya, doon sa Navotas, marami doon ang magiging happy kapag magpa-birthday ka. Kaya bumalik kami noong nakaraang taon para mag-celebrate ng birthday ng nanay niya. Andito na naman kami ulit dahil birthday na naman ng nanay niya. So sabi ko, doon pa rin tayo sa Navotas dahil marami pang gustong mag-celebrate ng birthday doon sa kanilang lugar. Pangalawa po, ang aking pagpapaalala sa inyo. Kisay Bisaya din kasabot. Daghan kaayo mo og bata din ba? Nung papasok ako, ang daming bata. Mahalaga po, unang-unang pagpapaalala ko sa mga magulang, kailangan nyo po ang pagpaplano ng inyong pamilya. Pagpaplano ng inyong pag-anak. Dahil po, merong koneksyon ang dami ng anak at kahirapan. Dahil po, pag madami ang anak natin, konti lang yung kita natin, minsan wala tayong trabaho, ay, ang nangyayari, hindi natin napapag-aral yung mga anak natin, at paulit-ulit yung kahirapan sa ating mga pamilya dahil hindi natin napagtapos ng pag-aaral yung ating mga anak. Kaya napakahalaga po na yung mga magulang ay meron silang pagpaplano sa kanilang pag-anak at pagpaplano para sa kanilang pamilya. Pangalawa po, nakita ko kanina, ang dami-daming bata, tinatanong ko sila kung sila ba ay pumapasok sa paaralan o nag-aaral. Mahalaga po na tayong mga magulang ay ulit-ulitin natin araw-araw sa ating mga anak ang pagpapaabot sa kanila at pagpapaintindi sa kanila sa kahalagahan ng edukasyon. Yan po ang magpapabago sa kanilang buhay. Yan po ang tutulong sa kanila at sa mga apo ninyo, sa mga susunod ninyo na sa mga anak nila ang magpapabago at magpapabago ng kanilang buhay. Yan po ang dalawa kong paalala. Unang-una,
Kailangan natin magplano para sa ating pamilya. Pangalawa, kailangan paulit-ulit natin ipaintindi sa ating mga anak na kailangan nilang pumasok sa paaralan at magtapos ng pag-aaral. Napakaswerte nyo po dahil dito sa Navotas, meron kayong sarili ninyong college. So, ibig sabihin po, libre na ang pagpasok nila sa mga public schools at merong libre na rin na kolehiyo o college dito sa inyo sa Navotas. So, wala po tayong rason na sasabihin natin na ang ating mga anak ay hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ang pangatlong at huling pagpapaalala ko po sa inyo ay ang ating paghahanda para sa ating bukas at susunod na taon. Marami pong nangyayari sa iba't ibang lugar sa daigdig na nakakaapekto po sa atin dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga gyera. Yan pong mga gyera sa iba't ibang lugar, nakakaapekto po yan dahil yung mga produkto na inaangkat natin sa labas, papasok dito sa loob ng ating bansa ay nagmamahal ang presyo. Kaya napakahalaga po na paghandaan natin ang mga susunod na buwan at ang susunod na taon sa ating pamilya at paniguraduhin natin. Unang-una, may pagkain ng pamilya natin at nag-aaral yung mga anak natin. So yan po ang maikli kong paalala sa aking mga kaibigan dito sa Navotas. Masaya ako na nakabalik kami dito sa inyong lugar at nagpapasalamat kami sa inyong pagtanggap sa amin dito ngayong umaga na ito. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po. Palakpakan natin, Vice President Inday Sara Duterte! Ayan, photo ops lang po tayo with our guests and visitors. And siyempre kasama ang ating local government officials.